feels suggested to Hopkins two possible opponents. Oh, big right hand. He's out. A left hook, another left hook, and then... Sa kabila ng magandang pinapakita ni Manny Pacquiao sa ensayo para sa paparating na laban kontra Mario Barrios, ay marami pa rin ang nababahala sa kalusugan nito. Halos lahat ng mga nasa industriya ng boxing, mga dating boksingero, mga coach at mga boxing analyst ay nag-aalala para kay Manny Pacquiao. Bagamat binigyan naman nila ng tsansang manalo dahil minsan na rin nagawa ito ni Manny Pacquiao. Pero may mga agam-agam sila na baka may hindi magandang mangyari kay Manny Pacquiao. Kung matatandaan nyo ang naging laban ni Bernard Hopkins at Joe Smith Jr. na kung saan ay nakatikim ng brutal knockout itong si Bernard Hopkins at nahulog pa nga ito sa ring canvas. Kung nanalo nga dito si Bernard Hopkins, ay mabubura niya sana ang sariling record ng pinakamatandang boksingero na nanalo ng world title at the age of 51. Ang pagka-knockout na ito ni Bernard Hopkins ay ang kanyang naging huling laban na rin. Sa kabila ng mga nag-aalala kay Manny Pacquiao, ay meron namang magandang paliwanag dito ang balikang boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino. Dito ay hinimay ni Attorney Ed ang mga posibilidad na mangyari sa labang ito. At dito ay malalaman din natin kung meron bang tsansa si Manny Pacquiao na maka-upset sa labang ito. Age and inactivity. Yan po ang malaking problema sa labang ito. Pinaka-critical na factor. At ang problemang yan ay na kay Manny Pacquiao. So, pagdating po sa edad, pagdating sa activity, ay di hamak ito ang kalamangan ni Mario Barrios. 30 years old si Barrios, 46 years old si Manny Pacquiao. Now, pangalawang aspeto ng ating pre-fight analysis mga kaibigan, ang estilo ng dalawang boksingero. Si Manny Pacquiao, alam natin ang style nito mga kaibigan, ha? Pasok, labas, dart in, dart out, leg movement, nagkikreate siya ng pivots, ng angulo. He creates angles using his leg movement. And then he throws punches and bunches mga kaibigan. Isang problema kay Manny Pacquiao. Sapagkat yung estilong ito mga kaibigan, ang style na ito po yung style na pambata. Kapag ikay 46 years old, mahirap gawin ito. Kapag ikay may edad na at 4 taong hindi lumalaban. So ito po ang hamon kay Manny Pacquiao. Ang may atras ang oras. Turn back the clock at maibalik yung kanyang estilo. Sapagkat napaka-effective po niya, napaka-unpredictable ng estilo ni Manny Pacquiao. Pasok, labas, magkikreate ng angles, leg movement, babanata ka na sunod-sunod na suntok kahit na sa mga pinaka-kakaibang anggulo na opensiba. Now, we look at Mario Barrios mga kaibigan, Latino itong si Mario Barrios. At alam nyo mga Latino mga kaibigan, ay hindi po yan nahihiyang makipagsabayan. In fact, in a way, ito ang kahinaan ni Mario Barrios Talagang nandun lang siya sa harap mo, walang masyadong galaw, tatamaan mo siya. Yung jab nung Mario Barrios, mahaba po ang reach nitong si Mario Barrios. That jab will be very, very critical. Sapagkat yung jab na yan, a mere jab, knockdown itong si Yordenis Ugas. He throws a lot of punches, magaling na finisher itong si Barrios, but like I said, maraming butas sa kanyang depensa. Sapagkat siya ay nandun lamang sa harap ni Manny Pacquiao, hindi masyado gumagalaw, yan po ay tatamaan ni Manny Pacquiao. Be on the lookout sa right hook ni Manny Pacquiao. Alam natin yung lakas ng kaliwa ni Manny Pacquiao. Given na yan But that right hook by Manny Pacquiao will be a factor because Barrios, maganda ang bitaw ng jab, pero mabagal ang balik sa depensa. Pwedeng masingitan ng right hook ni Manny Pacquiao yung left jab ni Mario Barrios. Walang takbuhan ito. Walang takbuhan. Hindi po tumatakbo yung Mario Barrios. The thing is, ang style na ito, sabi ko nga, pwedeng maging suited kay Manny Pacquiao. This could be a style that Manny Pacquiao wants. Hindi siya lumalayo nakatutok lang sa harap mo. Iyan ang gusto ni Manny Pacquiao. But the thing is, he has to find a way to survive that long jab of Barrios. Sapagkat yung jab na yan will be a critical factor sa labang ito. Tutukuran siya
ni Mario Barrios. Aminado tayo, paborito po sa labang ito si Mario Barrios. Mahirap itanggi yung pagiging 30 years old niya at pagiging 6-footer. Pero naniniwala tayo na buhay na underdog si Manny Pacquiao. Kinakailangan, sa aking opinyon, na makapagsimula ng maaga. Mainit ang maging simula ni Manny Pacquiao sa labang ito. Yung first half ng laban, first 5 or 6 rounds mga kaibigan, ay critical para kay Manny Pacquiao. Sapagkat ang laban, kapag tumawin in the second half, doon malaki ang posibilidad na lalabas yung edad ni Manny Pacquiao. Balikan po natin ang naging laban ni Manny Pacquiao kontra kay Keith Thurman. Yun, may edad na siya sa labang yon. Nakita nyo, ang ganda ng simula ni Manny Pacquiao. Ni-knockdown pa niya itong si Keith Thurman at the start of the fight. But in the second half of that fight, mga kaibigan, lumutang yung edad ni Manny Pacquiao. Tinatamaan na siya ni Keith Thurman at stationary na yung kanyang paa. So, kailangan kay Manny Pacquiao get off to a good start. I-establish mo na agad ang control ng laban. This should be a good fight mga kaibigan given the styles of both boxers. Okay, naniniwala na ito yung in-scoutan ni Manny Pacquiao sapagkat maraming depektibo ang style ni Barrios. Nakatayo lamang, maluwag ang depensa, nakikipagsabayan, bagay na gusto ni Manny Pacquiao sapagkat hindi rin siya maghahabol. Ang tanong nga lamang dito at age 46, can he capitalize doon sa mga butas, doon sa mga loopholes na ating nabanggit? So, we did say Barrios is a favorite, but I have a good feeling about this fight that Manny Pacquiao can still pull it off. Kung merong boksingero na kayang i-defy ang odds na ganito, iyan ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Welterweight champion of the world, Manny